uwi ko ng bahay, parang lagi kong sinasabi, parang meron ako mas kayang ibang gawin. So, mas magiging productive ako pag hawak ko yung oras ko. Sinasabi nga nila time freedom, pero nung pagtayo ko ng negosyo, 24/7 ko pala nagtrabaho. Isa na namang nego-kwentong pangarap at tagumpay ang pag-uusapan natin ngayong araw na to, kung saan may kasama ulit tayong isang magaling na negosyante. By the way, I'm Ferdinand Nunesa, your FN Station podcast host, an IT employee for a decade, and a passionate entrepreneur for 7 years who's now helping long-time employees and freelancers on how to start a business. And through this podcast, we'll be sharing insights from real business owners to help you jumpstart and turn your ambitions into reality. Our special guest for tonight is a double degree holder of electronics engineering and computer engineering. 14 years na rin siya in business and a former employee of Panasonic. This person loves biking, playing guitar, and favorite sport, of course, is playing golf. And now the founder and owner of Burnbox Printing and On Top Creatives. And without further ado, let's all welcome my good friend, Bam. Hello everyone. Thank you FN for inviting me dito sa podcast. Sobrang malaking karangalan to na i-invite mo ako dito. And ako pala si Bam Basilio, a proud owner ng Burnbox Printing, located sa Robinson's Place, Las Piñas, at meron rin akong branch dito sa loob ng BF Resort Village. Oh. So, bata pa, student pa lang ako, mahilig na talaga akong gumawa ng mga sidelines. Parang gusto ko lagi ako may ginagawa. Oh. Parang ganon. Kahit may baon naman ako, pero mas gusto ko talagang meron akong ginagawa na parang sideline ba? Parang mga negosyong, mga maliliit lang. Nagre-repair ako ng computers, nagbo-burn ako ng CDs. So, kung ano yung mga hilig ko, yun, sinishare ko lang din sa mga classmates ko noon. Nice. Tatlo kami magkakapatid, so ako yung pinakaunang nag-business sa amin. Oh, So after nun, so wala rin nagturo sa akin magnegosyo. Ako lang nagturo sa sarili ko. Wow. So hanggang nun, nagtayo na rin ng business yung dalawang kapatid ko. So far nasa na rin ako, nasa 14 years na rin ako sa na nagnenegosyo. Solid yun ah. So 14 years. Tapos wala ka pang mentor. And then probably na-inspire sa'yo yung mga kapatid mo, kaya rin sila nag-business. So parang yun kasing naging talaga namin. Mas parang nung dati kasi nagtrabaho rin kasi ako. So sa electronics company ako nagtrabaho. So lang ako doon 6 months. Kasi habang nagtatrabaho ako, parang laging may kulang. May nararamdaman akong kulang sa sarili ko. Pag uwi ko ng bahay, parang lagi kong sinasabi, parang meron ako mas kayang ibang gawin. Kesa yung time ko, tinitrade ko dun sa income. Sabi ko, parang hindi okay sa akin yun. So, sabi ko, tatapusin ko lang yung 6 months ko. Kasi after 6 months, mariregular ka. Kasi sabi nga ng boss ko doon, kung kailan ka naman 6 months, ba't ka nag-resign? Mas gusto ko kasi subukan talaga magnegosyo. Kasi ayaw ko nga yung time ko, parang yun lang. Gusto ko mayroon akong ginagawang service o product na parang yun yung magiging kapalit ng income ko. Parang yun yung hinanap ko talaga. So, doon ako nag-start. So, yun lang talaga yung naging employment mo? 6 months lang? 6 months lang. Wow! Galing So, kumbaga... Sige. Kaya never ko na-experience talaga yung sa corporate world, yung mga wala talaga. Ang galing naman. So, what really inspired you to take the leap? Like, aside na may creative ka, adventurous ka, meron bang deep why na nag-udyok talaga sa'yo that really pushed you to start a business early on? Kasi parang ayokong parang gusto ko na lang time freedom. Oh. Parang ayokong hawak nila yung oras ko. Kasi feeling ko mas magiging productive ako pag hawak ko yung oras ko. Nice. So, kaya alam ko, sinasabi nga nila time freedom, pero nung pagtayo ko ng negosyo, 24/7 ka pala nagtrabaho. So, kabaliktaran pala yun. Yes. Pero, iba pa rin kasi pag yung tinatrabaho mo,
kahit anong pagod mo, sakripisyo mo, alam mo para sa sarili mo yun Oh, eh. yes. Para sa growth mo yun. So, ini-enjoy ko na lang din talaga lahat ng ginagawa ko. So, kaya yung pagod, hindi ko siya ganun naramdaman kasi para na lang din akong naglalaro. Wow. Kasi nag-i-enjoy ako eh. So, Na-curious kaya tuloy ako. naging tuloy-tuloy. Na-curious tuloy ako, yung first business mo, yung business mo ngayon, yung Burn Box din? Hindi pa yun. Yan, sige nga kwento mo yung mga pinagdaanan mo mga businesses and yung mga steps na ginawa mo, yung nagsimula ka pa, kung may mga mistakes ka man, or ano yung mga dinaanan mong negosyo bago ka napunta sa negosyo mo ngayon. So, bali, nagsimula kasi yun, kasi sabi ko na student pa lang ako, nagre-repair ako ng mga computers. So, ang inisip ko noon, magtatayo ako ng isang shop na magre-repair ako ng computer. Okay. Kaso naman naisip ko noon, parang araw-araw, wala namang magpaparepair sa'yo, lalo na't hindi pa uso yung online. So, paano ako Tama. magpo-promote ng business? Mm-mm. So, hanggang naisip ko noon, iba pa kasi yung ano noon eh, around 2008, yung internet noon, mahirap pa magpakabit sa loob ng bahay. No. And hindi pa uso masyado yung mga smartphone. Mm-mm. So, sabi ko noon sa mama ko, Ma, magtatayo na lang ako ng internet shop. At sasabayan ko ng computer repair. Oh. Ngayon, kung wala mang magpa-repair, at least may nagre-rent nung computer. Di at least may income. So, sabi ko naman kay mama noon, ako naman ang magsi-set up. Hindi ko kailangan ng technician. So, akin naman lahat. Nice. So, medyo doon ko siya inupisahan. Na-curious ako doon, no? Since marunong ka na agad sa computer, medyo IT related ba yung course mo? Graduate ako ng electronics engineer tsaka computer engineering. Dalawa? Dalawa. Ang lupit pala nito. Grabe, double degree ka pala. Wow. Grabe yan, grabe. Kaya pala malakas yung loob mo. Kumbaga parang, na-feel mo ba na parang nasayang yung years mo during your school days? Hindi naman kasi nagamit ko siya eh. Kasi nag-start ako ng computer engineering. So parang by third year ko pa lang, sabi ko kay mama, gusto ko mag-shift. Gusto ko lumipat na ng electronics engineering. Kasi sabi ko, si electronics engineering may license. Oh, Si computer engineering, wala. Tama. So ang sagot sa akin ni mama, marami raw nag-shift na hindi nakakapag-graduate tuloy. Kasi after nila mag-shift, gagawin nila, shift na naman ulit sila. So sabi sa akin ni mama, tapusin mo muna yan. Pagkatapos niyan, kung gusto mo, mag-take ka na lang ng isa pa. Kung ay hindi mo man yung tapusin, at least, may natapos ka ng isa. Galing, Sabi tama. niya. So, Galing, ginawa ko, tinapos ko muna yung computer engineering. Pagkatapos, enroll ulit ako ng electronics engineering. So, major na lang din yung mga yung mga tinake ko nun. Kasi halos medyo paras lang naman sila engineering. Oo. Years ako dun. Ilang years pa yung tinake mo nun after mo matapos yung isang course? Pa ako, 2 years. 2 years. Puro major na lang yun. Mga major na lang siya. Nice. Sabi yun ah. So na yan, i-connect na natin dun sa pagbe-business. No? Nung nag-start ka, so paano mo siya sinimulan? Yung mga steps na ginawa mo? Kasi syempre, medyo wala ka pang experience na dun sa computer shop. Like, paano mo siya sinimulan? Naganap pa ba ng mga suppliers? Or may mga connections ka ba? How did you start from the beginning yung business mo na yun? So, wala akong connection, walang kahit na ano. So, sabi lang sa akin ni mama, gumawa ka ng business proposal sa akin. Ipakita mo sa akin kung paano mo ba gagawin yan. Kung tingin mo paano ka kikita, paano ka maniningil. So, parang ganun. So, ginawa ko nun, hindi pa masyado talaga yung internet, yung mga YouTube na yan, wala talaga. So, ginawa ko lang nun, naghanap ako ng uupahan. Tapos, nag-check ako sa may mga internet shop kung magkano ba talaga yung china-charge nila per hour, kung ano yung mga promos nila. So, base doon lang ako nag-compute. So, sabi ko kay mama, gumawa ako ng isang computation. Kung sa isang araw, mag-ooperate ako ng 12 hours, tapos sabihin natin may magre-rent ng PC ko na mga ganitong amount, ng ilang oras, sabi ko, magkakaroon ako ng ganitong amount. And after nun, ito naman yung rent ang babayaran ko. So, parang ganun lang yung ginawa ko noon. Tapos sabi ko, magre-repair naman ako ng computer. So, additional income din naman yun. So, yun, nakumbinsi ko si mama. Kaya siya yung nagbigay ng puhunan. Galing. Ang galing kasi no? Kasi, imagine, no? Iba, sabi mo, ikaw yung una nag-business sa inyo. Yung parents mo, hindi, no?
Pero ikaw yung nagbigay ng business proposal sa parents mo. Kakaiba yun, kakaiba. Pero I like it kasi tama siya yung namuhunan sa una. Oh, ito para lang sa for our viewers. Like magkano or kailangan ba malaking capital yung panimula? Yung yung internet shop ko, nagsimula ako noon 150. Nice. 150. That's a good Mm. start kasi sa iba baka milyon na agad ginastos, di ba? Kasi noon kasi ginawa ko kasi noon, para makatipid ako, bumili ako parts by parts. Pinag-assemble ko na lang siya. So lahat ng bagay na pwede kong matipid, tinipid ko din talaga. Nice. Bali, ilang years yung computer shop mo sa'yo and then ano yung sumunod mong negosyo? So yung internet shop ko, umabot ako ng 4 years. Wow! Nice. So, pero malaki yung pagkakamali ko doon. Yun. Kung bakit, ang nangyari kasi doon, syempre bago. So, lahat ng income ko, natutuwa ako doon sa income ko. So, hindi ako nagtabi for maintenance. Yun. Okay. Tama. So, after 4 years, luma na yung computer ko. Oh. So, kailangan ko na siyang i-upgrade. Kasi napag-iwanan na ako, compare mo dun sa mga bagong nagsisitayo na naman ng computer shop. Yeah. So, pag mag-upgrade ako, kinumpute ko, halos para akong bumili ulit ng bagong computers na naman, lalo kailangan ko rin magdagdag na ng unit para makipagsabayan. So, sabi ko, doon ako nagkamali. Hindi ako nagtabi ng pondo niya, ng maintenance. Ang ginawa ko lang, may pasok, kala, sige. So, parang yun yung isang naging pagkakamali ko. Hindi ko siya nabigyan ng pondo. Kaya, the moment na nagka-problema na ako, na kailangan na ng negosyo, wala akong pera ngayon. I see. So, dun ka nag-transition sa next business mo? Tama ba? So, ang nangyari naman naisip ko na lang siyang ibenta kasi naging uso yung nakawan. Oh. So, 3 kaming magkakatabi na internet shop. Yung katabi ko sa kanan tsaka sa kaliwa, ninakawan na. Ako na lang yung naiiwan sa gitna. Oh. At gabi-gabi, sabi ng may pinatawag na ako ng doon sa may police station, may nag-aano na daw nung kandado namin doon. Oh. So lagang nakikita ko yung kandado namin nasisira, pero hindi pa sila nakakapasok. Grabe. So sabi ko noon, yung unit ko kailangan ng upgrade, wala naman akong pera. Kasi ginastos ko nga yung pera. And eksakto, sabi ko, mapasukan lang ako netong ng isa, manakaw niya lahat. As in, may iwan sa akin, 0. Yeah. So, sabi ko, bago pa mawala sa akin, binenta ko na lang. At least kahit hindi mo man makuha lahat. May natira pa sa makuha ko pa rin. So, binenta ko siya. So, yun nga lang, after ko siyang ibenta, doon nagkasakit ako. Okay. So, after ko inoperahan ako, so sabi ni mama, hindi ka pwede muna magtrabaho. Magpahinga ka lang muna dyan sa bahay. So, ako naman kasi sabi ko, ayoko nang nagpapahinga. Sabi ko nga nakakapagod magpahinga Yeah. Totoo So, yan. gusto ko, meron akong ginagawa. So, ang nangyari nun, nag-iwan ako ng isang computer ko. Binenta ko lahat, pero nag-iwan ako ng isa. Oo. So, ginawa ko, inaral ko yung mag-Photoshop. Oh, okay. So, habang nagpapahinga ka nun? Habang nagpapahinga ako. Okay. So, nag-aaral ako mag-Photoshop. Tapos hanggang sa naisip kong mag-design ako ng mga business card. Yan yung starting point mo. So, nag-design ako ng business card. Tapos sabi ko, wala naman akong printer kasi pati printer ko binenta ko. So, meron akong 5,500. So, yung 5,500 na yon, binili ko ng printer. Nice. So, pagbili ko ng printer, naggawa na ako ng design, pinost ko nun sa, sulit.com pa, yung OLX. Oo. Old school yun pa. Yun. So, yun ang ginawa ko. Pag-post ko sa internet, doon, may mga nag-inquire. Nice. So, may nagpagawa ng business card sa akin. So, nagulat ako na may mga, pumapasok na order. So, gawa ko ng business card. So, hanggang sa nagkaroon ng time na biglang may mga orders na yung mga service na hinanap nila, wala pa ako. Okay. So, sabi ko, paano ko kaya sila makukuha? So, nag-research na naman ako ng mga kailanganin ko at mga ini-inquire sa akin. Pagkatapos noon, lapit ulit ako sa nanay ko. Sabi ko, mukhang kailangan ko ng ganito, ganyan.
Tapos eksakto rin yan, yung kapatid ko, yung panganay, nag-start na rin siya ng business niya. Nice, nice. So, ginawa nila, kasi wala naman akong trabaho eh. Yung mga panahon na yun, ano ako nila, palamunin ako ng mga panahon na yun. Kasi wala akong ginagawa eh. So, ang ginawa nila, tinulungan nila ako. Galing Bumili naman. ako ng mga, yung mga kakailanganin ko. Tapos, inumpisahan ko lang siya dito sa bahay. Wow, ang So, galing. hanggang minarket ko ulit siya sa sulit. So, doon lang ako nag-post. Tapos, hanggang may nag-invite na company, bit ko lang yung produkto ko. Pinapakita ko sa kanila. So, doon yung nag-start. So, nakita ko naman na may mga umu-order talaga. Hanggang nag-isip na akong, actually, yung pagpunta ko sa Robinsons Mall, accident lang din yun. Talaga? Bagong bukas kasi yung mall. Oh. So, naglakad-lakad lang ako sa mall. Tapos sabi ko, parang walang printing dito. So, ginawa ko, try ko kaya, pumunta ako sa admin. Nagtanong ako kung ano yung mga requirements para makapaglagay ako ng printing doon. Okay. Sabi sa akin sa mall admin, marami na nag-apply for printing. Sabi, may mga hinihingi lang siya sa akin documents din. Tapos, ang business proposal lang din kung ano yung mga produkto ko, pagpipilian daw nila. Tapos, habang ginagawa ko yung proposal na yun, may kasamang dasal yun. Yes. Sabi ko kay Lord, Lord, kung para sa akin to, kung magiging successful ako dito, ma-approve ako sa mall. Yes. Kung hindi, okay lang na hindi na. Kasi ibig sabihin, hindi para sa akin yung mall. Galing. So, ginawa ko noon, nagsubit ako doon sa Robinsons. Wala pang 1 week, tumawag sa akin Oh. yung mall. So, Para sa'yo talaga. nakipag-meeting sila sa akin. And yun, pinapili na nila ako kung saan ko daw gusto. Kung sa second floor or ground floor. So, So, isabihin, doon na nag-start. ibig sabihin sa dami ng nag-apply, ikaw yung napili. Ako yung, Para sa'yo talaga. okay, para sa akin, yun. Kaya sabi ko, thank you, Lord. Grabe yun, grabe. So, syempre, no, since parang sa kwento mo is parang dalawang business na yung pinagdaanan mo. Itong computer shop, and then ito na. Pero Ito. ngayon, syempre, I'm sure hindi naging madali yung journey mo dyan, ano? Kasi, yun yung medyo misconception ng iba. Ang akala nila nga pag nag-resign ka sa trabaho, mas iiksi yung oras mo. Pero mas haba pala talaga. Ano yung mga top challenges mo nung nag-i-start ka pa lang kay Burnbox? Ang pinakamalaking challenge sa akin dyan, yung 2 years akong nagbantay mula opening hanggang closing. Wow! So, kinalimutan ko lahat. Wala akong social life. Wala. Wow. Kasi, syempre, nag-i-start pa lang ako noon. So, nasa kiosk pa lang ako noon. So, kumuha lang ako ng isang assistant ko para pag ako yung namimili ng mga materyales, kailanganin namin. At least merong bantay dun sa loob. Okay. So, for 2 years, opening hanggang closing ng mall. So, sunod-sunod yun. Ako na rin yung taga-photocopy. Ako rin ang graphic artist. Lahat. Grabe. Lahat. All in talaga. So, kasi medyo onti lang kasi yung traffic nun sa mall. So, kung magkukuha pa ako ng employee ko, sabi ko, Okay. hindi kakayanin. So, ang akin nun, gusto ko lang muna mapakilala yung brand ko. Nice. So, hanggang ako muna nagbantay. Pero after 2 years, medyo napag-isip-isip ko, kailangan mag-grow yung business. Hindi pwedeng hanggang ganito lang. So, ang nangyayari kasi, yung oras ko, nakuha niya lahat eh. Yeah. So, nung nakuha niya lahat ng oras ko, wala na akong time para mag-isip Oh, yeah. kung ano pa paano ko ba siya ma-expand. Kasi ang nangyari noon, magbubukas ako sa umaga, pag uwi ko, syempre, pagod na ako, Yes. Oo. matutulog na ako. So, kaya sabi ko, kailangan kong lumabas sa box. Yeah. Yun yung naisip ko. So, ang nangyari noon, nag-hire ako ng isa na para may kasama yung assistant ko doon. So, sabi ko, hindi ako manghihinayang dun sa isasahod ko. Yeah. Kasi yung time ko naman, Yes. gagamitin ko sa pag-expand ng business. So, anong nangyari no? Nung may na-hire na akong isa doon, so nagplano na ako kung ano ba yung mga idadagdag ko, lahat. So, unti-unti, dun ko siya napalaki ng paunti-unti. Kasi nakikita ko na lahat eh. Yun. Kasi habang nasa loob ako, ang nakikita ko, yung dito lang sa surface ko or kung ano yung ginagawa ko. Pero nung paglabas ko, nakita ko sila dun kung ano yung nangyayari. Kasi nagkakaroon ako ng time para i-analyze yung negosyo. Tama eh. Tama. So, doon ko siya napalaki. Kasi nagkaroon na rin ako ng mga tarpaulin printing na inquiry. So, syempre wala naman akong tarpaulin. Mm-mm.
So, ginawa ko, naghanap ako ng pwede kong mapaprintan muna Yeah, na kahit outsource. sa murang halaga lang na at least kumita lang ako kahit mura Yeah. lang. Tama. So, pero dumating sa point na medyo nahirapan ako mag-subcon. Yeah. So, mahirap mag-subcon. So, hanggang sabi ko, isang araw, sabi ko, kailangan kong gumawa ng paraan. Yes. So, gumawa ako ng big jump talaga, na talagang, tawag mo dito, nag-loan ako sa bank. Wow. Para ilipat ko yung store ko. Magkaroon ako ng sariling inline store sa Robinsons at makabili ako ng tarpaulin machine. So, talagang lakas ng loob talaga yung dala-dala ko doon. So, sabi ko naman noon, ba't ako matatakot? Nakakatakot. Kasi, Yes. nasa milyon yung utang ko doon eh. Yes. So, nakakatakot. Pero sabi ko naman, alam ko naman na may gagawin ako eh. Tama. Matatakot ako kung maglo-loan ako, pagkatapos uupo lang ako. Tama. At gagastusin ko siya kung saan-saan. Tama eh. So, ginawa ko nun, pagka-loan ko, talagang inano ko na yon. Dilipat ko na sa malaking, sa inline store, bumili na ako ng malaking printer. So, pinlano ko na rin kung paano siya kikita, paano ko makakabawi. Galing. So, pagkalipat ko nun, natuwa naman ako kasi naging maganda yung pasok namin. Wow. So, yung naging big challenge sa akin ngayon doon, after 4 months of operation namin, nag-pandemic, nag-lockdown. Oh, okay. Nag-lockdown siya. Okay. So yan, So, since isa yan sa mga medyo, parang hindi sila, tawag dito, necessity. Tama, no? Nung panahon na yon, ano yung mga challenges dyan na in-overcome mo during the pandemic? So, ang nangyari noon, bumagsak yung mundo ko talaga doon. Wow. Bagsak. Kasi sarado yung mall. Baon ako sa utang, di ba? Kasi inutang ko nga yun. Yeah. Niloan ko yun. So sabi ko, paano ko to isusurvive? Paano gagawin ko dito? So ginawa ko, habang lockdown, nagkulong ako sa kwarto. Sa attic, kasi meron ako doon, meron ako dito sa bahay, meron akong isang lugar doon ako nag-iisip, doon ako umiiyak, doon lahat ng emosyon ko, nandoon lang lahat. So, nagkukulong lang ako doon, nag-aral ako kung paano ko ba isusurvive ang burn box. Wow. Paano ko ba siya gagawing online? Kasi halos lahat na nag-online eh. Yeah. So, paano ako makakabenta ngayon? Parang yun yung naging ko. So, habang chinecheck ko sa Facebook, di ko parang maraming nagsarang negosyo pero maraming nagbubukas. Yung mga pagkain. Tama. So, sabi ko, okay, so yung mga pagkain nila, kailangan nila ng label sticker. Kasi syempre lalagyan nila ng pangalan yon. Galing. So, nangyari nakiusap ako kay Robinson. Sabi ko kay Robinsons, masisira yung machine ko kung hindi siya aandar. Kasi magbabara yung head. Yeah. Which is yung head niya, mahal yung head nung machine. Oo. So, sabi ko sa kanya, kailangan kong pumunta dyan every other day para paandarin ko yung machine. Okay. So, pumayag si Robinsons. So, yung moment na yun ay inaalaw niya ako every other day. Yun yung moment na nagpiprint ako ng mga stickers ng mga kinuha kong client. Galing. Na mga maliliit lang siya pero nakatulong siya. At ginagawa ko noon, nagbenta rin ako ng mga t-shirts. So, may mga t-shirt ako doon. So, kada punta ko doon, pag alis ko, may bit-bit ako t-shirt. Tapos, ang ginawa ko pa noon, dahil COVID, gumawa ko ng design ng t-shirt. Mga COVID wars, mga about COVID. Tapos, binenta ko rin yun. So, may mga bumili din naman. So, yun, lahat ng pwede kong pagkakitaan para makasurvive, ginawa ko yun. Galing. Hanggang inaral ko Facebook ads. Kasi, wala online na talaga eh. So, Galing. kaya, ganun ako, yun yung, dun ako nakasurvive. Kaya parang, siya sa akin, yun yung lesson na nakuha ko dun, parang, tawag ko dito, kailangan, parang doon ako nabuksan na mayroon pa pala akong ibang pwedeng gawin. Yes. Galing. So, yun, kaya sa awa ng Diyos, thank you Lord talaga, na-survive. Galing Galing kasi iba talaga pag pusong negosyante, no? Baka ilalaban mo talaga eh. Diba? So, ikaw naman, ito naman, since sa dami ng challenges mo over the past years, COVID, ano naman yung masasabi mong yung mga big wins mo nung naging negosyante ka? Ang masasabi kong big wins sa akin,
siguro naramdaman ko na yung mga tao nagtiwala sa akin. Wow. Kasi kumbaga lalo na nakakuha ko ng malaking mga projects. So Yeah. sabi ko yung kasi medyo yung mga client ko may ano na rin may mga kilalang brand na din Yeah. sila. So sabi ko ibig sabihin ganun na rin pala yung na-build ko. Wow. So parang nagtaas yung ano ko rin sa sarili ko, yung tiwala ko sa sarili ko, yung confidence ko na parang okay, nagawa ko pala to. Galing. So dahil doon, parang mas lalo akong, alam mo yung ginaganahan pa na gusto ko pang mas mag-improve Yeah. and gusto ko pa ma-share din sa mga tao na parang sa mga gusto maging mag-business na wag sila matakot. Ako nga hindi natakot. Lumaban lang ng lumaban. So, basta alam mo naman sa sarili mo kung ano yung kaya mong gawin and yung kaya mong i-improve, Mm-mm. huwag kang matatakot. Tama. Galing, no? So, meron ka bang like mga key decision that really changed the game for you? Like, yung parang pinaka-turning point or sabihin natin pinaka most impactful decision na ginawa mo that really turn your business around? Siguro, ang naging ko doon, nag-focus ako sa customer relationship. Wow. Nung nag-focus ako sa customer relationship, parang iba yung naging impact niya sa business ko. So kasi parang iintindihin ko kung ano yung kailangan nila. So kung paano ko ba sila matutulungan sa problema nila. So doon ako talaga ng relationship. Kaya may times na minsan katulad niyan wala ako sa store namin or minsan hindi mo maiwasan nagkakaroon ng error. Mm-mm. Minsan hindi mo maiwasan sa mga printer minsan 'yun. So minsan yung client ko, sabi niya, "O ba may nag-error pero kilala kita eh. Kaya mapapagawa pa rin ako sa iyo." Parang ganoon kasi may na-build na ako na yung relationship. So kaya yung napakalaking bagay doon pala talaga yun. Totoo yun, So, in a world full of AI, in a world full of, alam mo na, mga squammy, scams, trust iba yung trust na nagagawa. That's one reason kung bakit tayo nandito. Kasi, alam natin na maraming mga tao, naghahanap sila ng mga taong pagkakatiwalaan. And that's why we are here, to serve these people, that there are still some people like us that can be trusted. Diba? Grabe yun. Tama. Grabe. Tama. So ikaw, ito, since over the years of your experience as a short-time employee and then long-time negosyante, sino yung probably, ano yung pinaka one key lesson or mindset shift that really help you na pwede mong ma-share or advice mo sa anyone who is aspiring entrepreneur or probably still an employee or a freelancer na gusto nilang dalhin yung business or gusto nilang dalhin yung sarili nila or yung career nila sa next level? Siguro pinaka-importante yung resilience. Wow. So, mahirap magnegosyo, hindi ganoon kadali. Pero kung mas magfo-focus ka sa solusyon, hindi dun sa problema. Yung success dadating na lang yun eh. Tama eh. So, siguro yun yung, kasi doon ako nag-focus eh. Doon ako nakakatulad niya, nag-pandemic. So, hindi ko, nagkulong ako, pero hindi ako nagmukmok kasi problemado ako sa utang ko. Kundi, nag-isip ako kung paano ko sila babayaran? Paano ba ako magsusurvive? So, kaya kung ano-ano naisip ko. So, focus lang lagi sa solution. Galing. Tama yun, So, this is something na probably you ask yourself, if you can go back in time, is there something that you would do differently? Sabi ko kanina, nung nag-start ako ng business, wala akong mentor, wala akong connection, wala akong kilala. So siguro kung babalik ako doon, importante yung may may network ka and collaboration. Yes. Kasi yung mas makakatulong talaga siya sa sa business mo. And yun, magkakaroon ka ng maraming friends katulad mo. Naging friend ka. Yes. So, yun yung if ever babalik ako, yun talaga ang Kasi ngayon ko lang siya naramdaman na napaka-importante pala nun. Ngayon, nung pagsali ko sa mga community, dun ko siya naramdaman na napaka-importante ng collaboration and networking. Totoo eh. Totoo talaga. 'Di ba? Because of the KNC community, nagkaroon tayo ng ganito.
And yeah, same belief. So, akala ko noon, pagka negosyante ka, alam mo yun, sa'yo lahat. Pero mali palang mindset yun, no? But thankful ako sa community. Thankful ako sa'yo for being here, no? Kasi, gaya nito, yung experiences mo and yung experiences ko sa mga makakarinig nito, bonus na talaga sa kanila yun. So, ayun, since meron ka bang any lasting thought that you can share probably na gusto mong iwan sa ating mga listeners, especially sa mga gustong magnegosyo talaga? One thing na pwede pang makatulong sa kanila to really help them jump na rin. Kasi iba hindi talaga nagja-jump, no? Kasi takot sila. So, any lasting words you can share to our listeners? Siguro masasabi ko, if ever yun sa mga gustong mag-start ng business, once na naisip na nila yon at hindi nawawala sa isip nila, lagi nilang naiisip, ibig sabihin, kailangan na nilang i-execute yun. Kasi pag the more na nakatamba yun, mas yung success nila nadidelay. Yes. So, ibig sabihin, pag hindi siya mawala sa isip mo, ibig sabihin, kailangan mo siyang gawin. Sabi nga, kung natatakot ka, feel the fear, but do it anyway. Tama. Feel the fear and do it anyway. Yes, very powerful yun. Grabe. Iko-quote natin yan, ano? So, yan. Since alam ko, busy kang negosyante and I'm thankful for the opportunity. So, grabe yung mga na-share mo talaga, no? Siyempre, hindi natin tatapusin tong episode na to kung hindi makikita ng tao kung paano mo sila matutulungan. So, that's why I'm allowing you and giving you the time to really share to share what value can give to your target market, to your customers and clients. So si Bam ay isa sa mga kilala sa industriya. Kaya Bam, take it away. The floor is yours. Sa mga naghahanap ng mga printing, nandito ang Burnbox para kumbaga si Burnbox, binuo ko siya, hindi lang siya isang printing company, kundi parang ang gusto ko sa kanya, maging partner nyo sa pagbuo ng brand nyo. Kasi iba kasi pag ang business mo ay may brand. So, nandito kami para tulungan kayo sa branding nyo, sa pag-ayos ng logo nyo, mga wall murals nyo, signages, lahat. Regarding sa, may kinalaman sa brand. Buuhin natin yung brand. Bale, si Burnbox matatagpuan dito sa Robinson's Place, Las Piñas at dito sa BF Resort Village, Las Piñas. Pwede nyo rin kami search sa social media accounts, Burnbox Printing. Message lang kayo doon. Meron ka bang website or phone number na gusto mong i-share? May website kami, www.burnboxprinting.com. And number namin 0917-700-8364. Ayun, maraming salamat Bam. Grabe yun. No? So sa mga nangangailangan ng any branding, any type of printing, go to Burnbox. And syempre habang nandito si Bam, gusto kong siyang i-honor and magpasalamat. Kita niyo naman siguro yung nasa likod ko na yan. Burnbox ang may gawa niyan. Quality. Super quality and sobrang appreciate ako kasi yung idea sa kanya talaga lahat. Sabi ko, gusto ko ganito, pero siya yung gumawa ng idea, siya yung nag-come up ng kung paano siya gagawin. Ang ganyan, adjustable pa yung yung brightness niyan, pati yung pagkakagawa niya, sobrang quality. So, kung kayo ay merong pangangailangan ganito, tawag dito acrylic, tama? Acrylic light box. Acrylic light box. So, kay Burnbox na lang ipapagawa yan. So, Bam, I just want to thank you sa gabing ito. Hindi ko alam kung paano kita papasasalamatan pa sa time na binigay mo sa akin, especially dito sa ni-sponsor mo sa akin. Sobrang thankful ako kasi truly, because of the community, we became friends and partners and collaborators to really help First World Philippines na pangarap natin, di ba? And to conclude, I just want to highlight some of my key takeaways in this episode. First thing na nag-struck sa akin is yung parents. So malaking bagay na yung parents natin, yung supporter ng business natin. Probably yung iba hindi na nafe-feel to and some have great supporters but it doesn't end there. May support ka man sa parents mo or not, if you have a dream, you just have to continue pursuing it. But having parents
who are great supporters, it's already a jump start for your career and for your business. And second takeaway ko dito is yung learning a skill. So, nakwento niya during tough times, doon siya nag-aaral ng Photoshop, which is a skill, a learnable skill that anyone can do. So, sobrang importante yung meron kang skill. And of course, lastly, yung resiliency. You may have all the skills, you may have great support, pero kung hindi ka resilient dun sa business or sa ambition mo, mababaliwala din lahat. And if you find value in this kind of content, your simple thumbs up is highly appreciated. And always remember that God loves you, God bless you, see you on my next episode.